Golden State Warriors nabigo sa pagsisikap, kuhanin si Jaren Jackson Jr. at Giannis. Nagkaroon ng seryosong usapan ng Golden State Warriors sa Memphis Grizzlies para makuha si Jaren Jackson Jr., ang 2 beses na All-Star at Defensive Player of the Year, ngunit hindi nagtagumpay ang mga negosasyon. Sa huli, napunta si Jackson sa Utah Jazz sa isang malaking trade na kinabibilangan ng maraming first-round picks na agad na nagpalakas sa frontcourt at depensa ng Jazz. Sa halip na siguraduhin ang pagkuha kay Jackson, pinili ng Warriors na ilaan ang kanilang mga assets para sa posibleng trade kay Giannis Antetokounmpo, subalit hindi rin nila naayos ang deal. Dahil dito, parehong pangunahing target ang nawala sa kanilang kamay na nag-iwan ng puwang para sa mga alternatibong plano. Habang wala na si Jackson at Giannis, nag-shift ang Warriors sa iba pang frontcourt options at sa huli ay nakuha nila si Kristaps Porzingis mula sa Atlanta Hawks. Bagamat hindi ito ang unang plano, nagbibigay si Porzingis ng kakayahang mag-spread ng floor, magprotekta sa rim at magdagdag ng versatility sa roster ng Warriors. Ang pagkabigo sa pagkuha kay Jackson at Giannis ay malinaw na isang malaking setback para sa Warriors at ipinapakita nito na kailangan nilang mag-adjust ng estratehiya kung nais nilang makipagsabayan sa pinakamalalakas na koponan sa 2026. Samantala, opisyal nang nirelease ng Brooklyn Nets si Cam Thomas ayon sa ulat ni Shams Charania ng ESPN, kaya agad siyang naging unrestricted free agent. Matapos ang ilang buwang tensyon at issue sa loob ng koponan, tuluyan nang naghiwalay ang landas ng batang scorer at ng Nets. Ngayong season, nag-average si Thomas ng 15 points sa 24 na games kahit limitado ang kanyang playing time at nakaligtaan ang 20 laro dahil sa hamstring injury. Noong nakaraang taon naman, pinatunayan niya ang kanyang kakayahang umiskor matapos mag-average ng 24 na points per game, dahilan kung bakit nananatili siyang kaakit-akit na option para sa mga team na kulang sa opensa. Isa sa mga posibleng destinasyon niya ay ang Los Angeles Lakers. Matagal ng problema ng Lakers ang consistent scoring mula sa bench at dito maaaring pumasok si Cam Thomas. Bata pa, may kakayahang gumawa ng sariling tira at kayang magbigay ng instant offense kapag nauupo sina LeBron James at Luka Doncic. Kung maghahanap ang Lakers ng low-risk signing na may mataas na upside sa scoring, malinaw na si Cam Thomas ay isang pangalan na dapat bantayan sa free agency. Samantala, bukod naman kay Cam Thomas, binabantayan din ng Los Angeles Lakers si Chris Boucher bilang isa pang posibleng galaw para palakasin ang kanilang frontcourt. Sa pagitan nina Jackson Hayes at DeAndre Ayton, malinaw na kailangan ng Lakers ng alternatibo sa sentro at dito pumapasok ang pangalan ni Boucher. Kahit 6 na piye at 9 na pulgada lang at medyo undersized para sa tradisyonal na big man, bumabawi siya sa sipag, lakas ng loob at energy sa loob ng court. Kaya niyang maglaro sa iba't ibang posisyon sa harap at madalas ay nagdadala ng intensity na nakakahawa sa buong lineup. Hindi man siya ituring na pangmatagalang mukha ng prangkisa, si Boucher ay eksaktong tipo ng manlalaro na nagpapataas ng effort at competitiveness ng koponan. May kakayahan siyang mag-unat ng depensa, gumalaw ng mabilis sa depensa at magbigay ng veteran presence, mga bagay na mahalaga sa isang team na may championship aspirations. Higit sa lahat, mahalaga si Boucher bilang insurance. Sa dami ng ininda ng injuries ng Lakers, halos inaasahan na may susunod pa at ang pagkakaroon ng isang versatile at handang sumalo ng minuto sa iba't ibang lineup ay malaking tulong. Sa ganitong konteksto, makatuwiran kung bakit seryosong tinitingnan ng Lakers si Chris Boucher bilang isang practical at low-risk na opsyon. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Sino ka na Chris Boucher at Cam Thomas ang magandang makuha ng Lakers? I like the no call off the play as it then just goes out of bounds. Oh, what a fake to a three. It's good. Cam Thomas shook his man. Here in the third. Boucher, there you go.